Po sa ating lahat. Ayan, maaari ko po ba kayong maanyayahang tumayo sa sandaling ito? And let's just welcome, let's just invite yung presence ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Could we just come sa presence ng ating Panginoon? Let's just imagine na katabi natin ngayon ng Panginoon. And yung presence niya lang talaga yung naisin natin sa sandaling ito. Let's say that His love, His presence is the air that we breathe. Na ito lang yung nais natin sa ating buhay. In the song that we're going to sing, let this be our prayer. Let this be the prayer of our hearts. That the Lord's presence will be the air that we breathe, the daily bread that we take. Hallelujah. Come on, let's sing. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence, your holy presence, living in me. Let's sing, this is my daily bread. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Let's sing, I'm desperate and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Minsan pa, let's sing, this is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread.
lost without you. Let us put your presence in the Lord. Manalangin po tayo. Father God, our great Father, we are so blessed, Father God, sa panibagong araw na naman na pinagkaloob mo sa amin, Father God. We are so very thankful, Father God, sa karaang linggo, sa linggo na puno ng pagpapala, Father God. Despite, Father God, of our shortcomings, Panginoon, sa mga pagkasala namin, Panginoon, nandyan ka palagi, Father God, na tinutugunan, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, Panginoon, maliit man o malaki, Panginoon. Thank you, Father God, sa araw-araw, sa lahat ng mga blessings, Father God. And as we start our Sunday service, Father God, we pray, Father God, that you feel your holy presence in this place, Father God. Kaya may yung Spirit, Father God, na you open our hearts and mind, Father God, na i-prepare mo yung sarili namin, Father God, na kung ano yung mga aral na ipinagkaloob mo sa amin sa umagang ito, Father God, ito ay amin magbigay sa amin ng kalakasan, Father God, na sa araw-araw, Father God, sa hamon sa aming buhay, Father God, na kahit anong paghihirap na naranasan namin, Panginoon, ay ito ay makakayanan namin, Panginoon, Father God, dahil sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin, Father God. We pray, Father God, that this Sunday, Father God, be full of blessings and learning, Father God. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Papuri po sa ating Diyos sa umagang ito na Kanyang nilikha. Bago po tayo magsimula ng ating praise and worship ngayong umaga, hayaan niyo pong basahin ko ang verse na galing sa Psalms 118 verse 24. Ang sabi po dito, "The Lord has done it this very day. Let us rejoice today and be glad." Sa ibang translation po, sabi dito ay, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Ayan, dahil tayo ay magiging glad sa araw na ito, pwede po bang itaas niyo yung kamay niyo? Sino po dito yung niligtas na ng Panginoon? Sino dito yung niredeem na ni Lord? Pwede bang magsabi din ng amen? Amen. Tayong lahat ay niligtas na ng ating Diyos, di po ba? Kaya pwede po bang let's place ourselves dun sa moment na niligtas tayo ng Panginoon, no? Let us rejoice and be glad, for this is the day that He has made. And talaga naman pong ibigay natin sa ating Diyos yung papurit pagsamba na tanging sa ating Diyos lamang natin dapat ibigay. Yung karapat-dapat na ibigay natin sa ating Panginoon. And kaya po this morning, let us all be happy, let us all be glad, dahil lahat tayo ay tinubos na ng ating Panginoon. Let us be joyful sa lahat ng ating pananambahan, sa lahat ng ating gagawin. Hallelujah! Greatest in history that is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same.
greatest day in history. That is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Come on, let's shout, He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Ito pong awit na to, ang sarap kong sasayawin po natin, di ba? Actually, meron tayong steps ng pagsasayaw. Kasi ang pagpupuri po natin, hindi lang naman pag-awit, di ba? Pwede rin pag-indak, pwedeng sumasayaw tayo. Kaya, alam ko po meron tayong mga body worshipers, mga dancers natin na nandito sa ating congregation. Pwede bang invite natin sila sa harapan para naman meron gagayahin, di ba? Tapos, talagang ramdam na ramdam natin yung pagpupuri natin sa Panginoon. Kasi lahat tayo, di ba, tinubos na tayo ng Panginoon. And we have to be happy. We have to be glad. We really are glad sa greatest day ng history. Di po ba? Ayun, kailangan ko ng katabi kasi kailangan ko din ng gagayahan. Kaya po minsan pa, awitin natin ulit the greatest day in history. Ibinigay sa atin ng ating Diyos ang kanyang buhay. Kaya naman purihin natin siya. Greatest day in history. That is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. Shout it out, He's alive, He's alive. And oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain finally will cease. Celebrate, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. Oh, what a glorious name.
You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat dahil tinubos mo kami, Panginoon. Kaya naman, O Lord, Lord, sa paghihirap man o sa aming karangyaan, Panginoon, Ikaw lamang, Panginoon, ang nanaisin namin. Ikaw lang ang kailangan namin, O Diyos. Hallelujah. Rich or poor, God, I want you more than anything that glitters in this world. Be my all-consuming fire. You can have all my hands, can hold my heart, mind and strength and soul. Be my all-consuming fire. 'Cause we have all we need in you. All we need is you. All we need is you. And we have all we need in you. All we need is you. All we need is you. Minsan ba, let's sing, rich or poor, rich or poor, God, I want you more than anything that glitters in this world. Be my all-consuming fire. You can have all my hands, can hold my heart, mind and strength and soul. Be my all-consuming fire. And we have all we need in you. All we need is you. All we need is you. Yeah, we have all we need in you. All we need is you. All we need is you. Pwede po ba i-declare natin na tanging ang Diyos lamang ang ating kailangan? Wala na tayong ibang kakailanganin pa sa mundong ito dahil tanging ang Diyos at nasa Diyos lang ang ating kakailanganin. Hallelujah! And we have all we need in you. All we need is you. All we need is you. Minsan pa, let's declare all we need. And we have all we need in you. All we need is you. All we need is you.
isa sa ating Panginoon. Let's declare that He is all that we need. And all that we need is in Him. Hallelujah! Amen! Hallelujah! 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 All we need is You, Panginoon. Hallelujah! All we need is You, O Jesus. All we need is You, O God. Hallelujah! And Lord, as we need You, Panginoon, as our hearts desire to need You more and more, Panginoon, Lord, we pray also, Father God, that You refine us, Panginoon. That You set us apart from this world, Panginoon. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na yung tinitibok ng puso mo, Panginoon, ang tinitibok rin ng aming mga puso, O Diyos. Hallelujah. Purify our hearts, Panginoon. Purify us, O God. Hallelujah. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging banal dahil Ikaw ay banal, Panginoon, na maging desire ng aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Let's this be the prayer ng ating mga puso. Hallelujah. Purify my heart. Let me be as gold and precious silver. Let
We pray, O God, that you purify us, Panginoon. Purify our hearts, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na masamba ka namin, Panginoon. Sa iyong Espiritu, Diyos, sa iyong katotohanan, Panginoon. And Lord, mahugdan man kami, Panginoon, ng lahat ng bagay sa mundong ito, Panginoon. Lord, mawala man, Panginoon, ang lahat ng bagay sa amin, Panginoon. At Lord, hayaan mo, Panginoon, ang aming mga tinig, Panginoon, ay narito pa rin, O Diyos, upang purihin ka, Panginoon. Ang aming mga buhay, Panginoon, ay maialay, Panginoon, sa iyo, upang masamba ka namin, O Diyos. Hallelujah. 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 When the stage is bare tonight, there's no one else, just you and me. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. The God I know, righteous and holy. The God I know, faithful and true. The God I know, my tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The God I know, light of the city. The God I know, strengthens the weak. The God I know, your heart beats within me, as you are, so are we. Minsan pa, awitin natin when the stage is bare tonight. When the stage is bare tonight, let us place ourselves na tayo lang at ang Diyos, walang iba. Just you and me. And let's just give our lives sa ating Panginoon. When the curtains close behind, there's no pretense, I'm on my knees. I will lay down my life for the love sacrifice you gave to me. It's all because of you, all because of you. I know, righteous and holy.
let's sing the church He knows. Church He knows, righteous and holy. The church He knows, faithful and true. The church He knows, His tower of refuge. Hearts are healed, Christ revealed. The church He knows, light of the city. The church He knows, the church He knows, strengthens the weak. The church He knows, He's strong and mighty. As He is, so are we. As He is, so are we. As He is, so are we. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, it is the desire of our hearts na mapupurihan ka, Panginoon. We pray, Father God, that our hearts be purified, Panginoon, so that we may be faithful like you, Panginoon. We may strengthen the weak like you, Panginoon. Lord, kung paano ka, Panginoon, hayaan mo, Diyos, ng aming mga puso, Panginoon, ay mag-desire, Panginoon, at itibok, Panginoon, kung ano yung tinitibok ng puso mo, Panginoon. Lord, as you are, Panginoon, so are we, Panginoon. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na saliksikin ka pa namin gusto, Panginoon. Saliksikin ka pa namin higit, Panginoon. Hallelujah. Let this be the desire of our hearts, Panginoon. Hallelujah. And Lord, sa'yo lamang namin, Panginoon, binabalik, Panginoon, ibinibigay, O Diyos. Itinatanghal ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maluwalhati ka, Ama. Dahil higit ka pa, O Diyos, sa karapat-dapat ng aming papurit pagsamba. Hallelujah. 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 Sa'yo lamang, Panginoon, ang aming papurit pagsamba. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng ito, Panginoon, inaalay namin sa iyo. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo sa presensya ng ating Diyos. Short announcement lang po, yung mga nasa Sunday school po, sa baba po muna sila dahil po may ginagawa po yung kanilang
place sa taas po. Ayun po. And muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. As another way of honoring the Lord, samahan niyo po ako sa panalangin as we pray for our tithes and offering. Let us be in the presence of the Lord. Let us pray. Hallelujah, Father God. We praise you and we worship you. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, sumasamba sa inyo sa oras na ito, Lord. We lift to you, Lord, ang aming mga tithes and offering, Lord. Ito po ay proof, Lord, na kayo ay mabuti sa amin, Lord, na kayo ay tapat, Lord, at patuloy po ang inyong pagsama sa amin sa nakaraang linggo man, Lord, or sa anumang oras, Lord, ng aming buhay, Lord. Lord, we thank you, Lord, sa aming mga trabaho, Lord, sa mga business, Lord, na siyang pinagkukuhaan namin, Lord, ng aming income, Lord. Patuloy namin itong tinataas sa inyo, Lord. Maraming salamat, Lord, sa mga sa strength na binibigay nyo sa bawat isa, Lord. Maraming salamat sa mga pumapasok po sa kanilang office or sa workplace, Lord. Maraming salamat sa pagsama nyo sa kanila, sa protection nyo, Lord, sa mga commute nila, Lord, and sa mga nag-work from home, Lord. We thank you, Lord. Dahil, Lord, may extra time sila to do more things, Lord, rather than ma-stuck sila sa traffic, Lord. We thank you, Lord, at sa mga naghahanap pa, Lord, ng trabaho, Lord, at sa mga nice, Lord, mag-start ng business. Kayo, Lord, ang sumama sa kanila, Lord. Kayo ang gumabay sa kanila, Lord, at patuloy na mag-sustain, Lord, sa mga pangangailangan nila. Lord, muli, Lord, tinataas namin ang mga ito, Lord. Gamitin nyo ito, Lord, upang mapa-advance pa, Lord, ang kingdom nyo. Lord, through the ministry inside the church, Lord, at maging, Lord, sa mga ministry na umaabot po sa labas, Lord. We thank you, Lord, at hayaan nyo po, Lord, na ang SVC, Lord, ang CTTP, Lord, ay maging church na kilala nyo, Lord, na righteous and holy, faithful and true, at talagang nag-strengthens ng mga nangangailangan ng strength, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat ng aming panalangin ay tinataas namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning sa ating lahat. Ayan, pakibati po inyong katabi. Baka kanina wala pa yan. So mag-usap muna kayo. Good morning, good morning. Yan. Sige po. So, before po tayo makakinig ng message po ng Panginoon sa Sunday po na ito, ay batiin po muna natin ang ating mga bisita, ang ating mga guests po ngayon. Sila po ay galing ng Legazpi City. Sila po ay nag-walk-in dito. Actually, sila po ay CTTP Legazpi. Tama ba? O Daraga? Legazpi. Daraga. Ayan, CTTP Daraga. Kay Pastor Raymond Mayor. No? So, i-welcome po natin. Nag-walk-in po sila dito. Hinanap po nila via Google Map na dito. So, si Sister Edlyn Balbin. Nasa baba. Okay, at si Jandy Balbin. So mag-asawa po sila. Nako, hintayin ba natin makaakyat dito? Okay, so nag-walk-in sila. Salamat dahil may Google Map no na nakikita ang ating church dito sa Taguig. Okay, so gusto ka naming i-welcome Jandy at ang iyong may bahay. Actually sila po yung mag-asawa no. Nag-walk-in po sila. So hintayin ba natin? Hintayin natin. Nasa CR ba? Sige. Baka po meron pa diyang mga bisita po tayo, mga baguhan. Kailangan po, maganda, nababati po natin, no? Yung mga hindi nyo pa familiar dito.
Kailangan po magkakakilala tayong lahat dito. Pasensya na po kayo dahil pag magkakaedad na, no, ang hirap na tumanda ng mga pangalan. Natatawasan yung mga katulad ko ng mga 50 and up na, di ba? Yung mga pag nag-i-exam, kasi meron kami exam, nako, talagang kami, nangangamote kami doon sa mga sagot, no? Pero mga matatalas pa yung mga mga memories diyan, no? Ayan. So, ayan, i-welcome po natin ulit si Sister Edlyn. Ayan. So, pwede ba, church? I-welcome natin sila, yung SBC signature. Ready? 1, 2, 3. Yan. So, ganoon kami. Ano po yan, ha? Hindi po yan, ano ba yan? Welcome. Welcome po yan. Okay. Alright. Tapos, konting announcement. Unang-una, mamaya after the second service, ngayon po ay merong D-Group Leaders Meeting. General meeting po ito. Meron po tayong mga pag-uusapan regarding doon sa mga nakapila nating mga events na kailangan nating ayusin yung ating mga kailangan nating gawin bilang D-Group leaders. Okay? So, mahalaga po yan. May agenda po tayo mamaya. And also, third Sunday ay magkakaroon ng Youth Fellowship dito. Tingnan niyo po yung ating poster. Ayan, familiar po yan. Di ba familiar kayo dyan, di ba? Ay, yung mga nanay, familiar dyan. Hindi ko alam yung mga kabataan ba, familiar kayo dyan. Ayan, so ang topic po nila, I Got Joy. Yan, Youth Fellowship. Anong oras ba? 3 p.m. Sa next Sunday na, di ba? Ayan, so attend po kayo dyan. Huwag po kayo mag-alala. Naka-assign po yung tagahugas. Hindi po kayo maghuhugas. Magpe-fellowship po kayo, okay? Yan. Tapos, ngayong March na to ay third anniversary ng Nasugbu. That is why meron po talaga tayong doon, no, support na ibinibigay, manpower. Si Ate Esther siya mag-preach doon ngayon. Next Sunday, tsaka sa last Sunday po, wala ako dito, tsaka si Sister Leia. Malamang baka sumama rin si Lee. Mag-serve po kami sa Nasugbu. Speaker po kami sa third ng Couples Fellowship nila. At sa fourth po ay yung main na celebration nila. Ako po ang speaker doon. At binabalita ko din po si Pastor Nina ay March 15 ay babalik na po siya dito sa atin. Purihin ng Panginoon, no? Pagpray pa po natin na talagang mabilis ang kanyang recovery. Alam niyo kung bakit? Kasi in-schedule niya ang sarili niya na mag-preach siya sa 5th Sunday. Grabe. Di ba? Kaya ba natin yun? Ako, nung nagpagaling ako dati, nung inoperahan ako, parang 2 buwan yata. Yan, pero si Pastor Nina talagang miss na kayo, no? Tsaka yun kasi yung passion at puso talaga niya, no? Makapag-serve sa Panginoon through sa pagpipreach at pagiging pastor. Ano pa ba? Wala na tayong nakalimutan. Anyways, abangan nyo lang po. And by the way, meron pa pala, 5th Sunday, every 5th Sunday ay may evangelistic event po tayo dito sa church. So, ilang bang 5th Sunday sa isang buwan, ay sa isang taon? 4 yata. So, sabihin, ihanda po natin ang ating mga sarili kasi pinagpaplanuhan po namin, kausap ko po kahapon yung ating magiging speaker at meron po kaming magandang plano po dyan. That is why, napakahalaga po sa atin na umattend din po tayo doon kahit na evangelistic service po yan. Okay? Kasi meron pong gagawing mga breakout, no? Mag-groupings po, doon ipo-process yung naging pensahe po, no? At siyempre, imbitahin po natin yung mga kaibigan, mga loved ones po natin na hindi pa po nakakilala sa Panginoon kasi para sa kanila po ito. Pero at the same time, meron pong mensahe din para sa atin doon sa evangelistic service na gagawin natin. Yung pong oras ay ibibigay po sa atin, yung exact na oras, basta po hapon or gabi po yan gaganapin. Okay? So paghandaan po natin yan, ipanalangin po natin na lahat po ng mga nakapaligid sa atin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, makakilala sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ganitong events. Amen. Ayan, pakisabi mo sa katabi mo, pupunta ka, magsasama ka ng kaibigan mong hindi pa born again. Okay? Sige na. Masama yung walang kausap na nagsasalita, di ba? Nakakita na kayo, no? Kailangan may kausap pag nagsasalita kayo, okay? Alright. Okay, dadako na tayo sa ating mensahe sa araw na to.
Kung naalala po ninyo, meron tayong 2-month series na sinimulan po ni Pastor Miguel last Sunday. Ano ito? Halo. Pwede rin summer ngayon, halo. Okay? Gawin yung 2, halo-halo. Okay? Pero halo po yan. Anong meaning ng halo? Sabay-sabay tayo. Ready, go. Holiness, accountability, love, and obedience. At sinabi po ni Pastor Miguel last Sunday na ito po ang focus ng discipleship natin. Marami namang pwedeng i-focus, pero sa CTTP, sa church po natin at sa buong CTTP, sa buong Pilipinas, dito po nakafocus ang discipleship na ginagawa natin. Okay? Kaya ano po yan? Unique po yan sa CTTP. Okay? Okay. At pinasimulan nga ni Pastor Miguel nung last, yung meron na siyang binanggit tungkol sa holiness, accountability, love, and obedience. At kung na-miss po nyo yan, meron tayong YouTube channel na CTTP Signet Village Church. Doon po ina-upload ang ating mga video ng ganito, ng mga preachings. At yung link po natin nilalagay sa FB page na CTTP Signet Village Church din. At kung kayo po ay hindi nyo pa nakikita po yan, hanapin nyo po yan CTTP Signet Village Church sa YouTube tsaka sa Facebook. Naandun po lahat yung ating mga information, lahat po ng mga announcements, and yung ating pong worship service naandun po. So panoorin po ninyo, and huwag po nating sayangin. Pagkatapos nating panoorin, kanino natin isi-share? Dapat may ganun tayong application. Dapat sinishare po natin yan. Pinag-uusapan sa D-groups, pinag-uusapan sa ating pamilya habang tayo ay kumakain, habang nagbabanding. Okay, bawasan yung panonood ng Netflix. Ano ba yung mga ginagawa? Magsama-sama, baka puro pag nasa bahay kayo, magkakasama kayo, pero cellphone ang kaharap ninyo. Bawasan nyo yun. Okay? Kailangan may oras kayo sa pag-GTA. Okay? Pag-greatest takeaway ng mga learnings natin sa Word of God din. Okay? So ngayon, ang pag-uusapan naman po natin ay holiness. Okay? So 2 linggo po na pag-uusapan ng holiness in detail. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay ito. What results from a powerful experience of God's holiness? Yan po ang title. Ano ba, o gawin natin tanong, ano ba ang resulta kapag totoong nai-encounter ang Diyos? Nating mga disciples, kapag nai-encounter natin ang kapangyarihan ng kabanalan ng Diyos. Okay? Dapat po, nahi-imagine po natin yan. What if, araw-araw nating nami-meet si Lord? Ano kaya tayo magiging? Ano kaya ang nakikita, nararanasan ng mga Kristiyano ngayon? Okay? So, ang verse po natin ay makikita sa Isaiah chapter 6, verses 1 hanggang 8. Babasahin ko po muna. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Ang nagsasalita po dito ay si Isaiah, si Prophet Isaiah. I saw the Lord high and exalted, seated on a throne. Nakita ni Isaiah ang Diyos. Mamaya, i-contextualize pa po natin yan. And the train of his robe filled the temple. Above him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. And they were calling to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook, and the temple was filled with smoke. Sabi ni Isaiah, Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Then, one of the seraphim flew to me, sabi ni Isaiah, with a live coal in his hand, which he had taken with tongs from the altar. With it, he touched my mouth and said, See,
this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Then I heard the voice of the Lord saying, sabi ni Isaiah, whom shall I send? And who will go for us? And I said, sabi ni Isaiah, here am I, send me. Manalangin po muna tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, sa pagkabasa, Panginoon, nito. Maraming salamat po, Lord, dahil doon pa lang, Panginoon, nakita namin ang kapangyarihan at kabanalan mo, Panginoon. And, Lord, sa pagkakataong ito sa aming pakikinig, hayaan mo, Lord, na maging bukas ang aming mga puso, Panginoon. Maraming maaring makaistorbo, Panginoon, sa amin, or even right now, Lord, maraming kaming iniisip, Lord, na mga gagawin pa namin or mga challenges, Panginoon, maaring ito yung nakakapuno ng aming mga puso't isipan, Panginoon. Pero right now, Father God, we just dedicate this time to you, Panginoon. Binubukas namin, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon, at pumasok ka, O Diyos. At ikaw, Lord, ang siyang mangusap, Panginoon, sa amin. Gamitin mo, Lord, ang iyong mga salita, Panginoon, ngayon, Panginoon. Para sa ganun, Lord, mag-create ito from within, Lord, ng pagbabago na talagang magiging permanent, Panginoon, sa amin at hindi, Lord, panandalian lang, Panginoon. Tumimo ka, Panginoon. Yung salita mo, Lord, ay tabak, Panginoon, na talagang magkabila ang talim, Panginoon. Kahit saan, pagka kami, Lord, ay nakafocus, Panginoon, sa inyo, kapag kami, Lord, ay nagbigay ng atensyon namin, Panginoon, talagang susugatan nito, Lord, ng aming mga puso, tatagos, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, at magkukos ng panibago na buhay, Panginoon, sa amin. Maraming salamat po, Lord. Hayaan nyo ang biyaya mo, Panginoon, ang siyang maranasan namin, Panginoon. Hayaan mo na ang mapatawad mo, ang pag-ibig mo, Lord, ang siyang maranasan namin, Panginoon, at ma-realize namin kung gaano mo kami kamahal at kung gaano ka namin, Lord, kakailangan sa aming buhay, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang maluwalhati, gamitin mo lang, Panginoon, ang iyong lingkod na maging daluyan ng mas malinaw na mensahe mo, Panginoon. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so by background po, si King Uzziah ay naging isang hari ng Judah. So, ang Judah ay kalahati po ng divided na kingdom. Ang kalahati ay Israel, ang kalahati ay Judah. Bakit nangyari yun? Kasi nung panahon ni King Solomon, the wisest man, nagkaroon siya ng problema. Hindi niya na mentor yung susunod na generation sa kanya. Kaya nagkaroon ng divided na kingdom. So Judah, si King Uzziah ay hari sa Judah. At usual po sa dalawang kingdom na ito na evil, wicked, yung mga hari. Pero si King Uzziah, mabuti siya at pinagpala siyang hari. Okay, naglingkod siya for 52 years doon sa Judah. Pero the challenge is, nung siya tumanda na, naging mapagmataas siya at sumuway sa Diyos. Anong ginawa niya? May rule kasi sa pag-aalay sa kanila during that time na tinakda ng Diyos sa templo, ang ginawa niya ay nagsarili siya na nagsunog ng insenso na tungkulin dapat ng mga saserdote o mga priests during that time. No? At dahil doon sa hindi niya pagsunod sa kautusan ng Diyos, pinurusahan siya ng Diyos ng ketong at namuhay siyang hiwalay sa mga tao. At doon na siya namatay. Nakakalungkot, no? Nagsimula ng tama, ng mabuti, pero nag-end ng hindi tama. Okay? So, di ba, siya ay mabuting hari. So, pinagpapala ang Judah noon. At naranasan niya ng lahat ng mga tao, no, na pinagpapala sila. Kaya naman, nung namatay na si King Uzziah, nalungkot ang buong Judah. Nalungkot sila. Mamimiss nila yung isang
isang hari na talagang pinagpala ng Diyos. Namimiss nila yon. And then, dumating po yung Isaiah chapter 6. Naghahanap siguro sila ng, Lord, gusto namin ng leader. Gusto namin ng leader na katulad ni King Uzziah. Gusto namin, Lord, ng pagpalain ang bayang Judah. Gusto namin, Lord, ng matuwid na leader. No? Tapos, ito, pinakita kay Isaiah ng Diyos, ni Yahweh. Okay? So, yun na po. Nakita ni Isaiah ang Diyos, nasa kanyang trono, pinuno ng train niya, ng Diyos, yung templo. Alam niyo yung train, parang, yung balabal, trahe de boda, ng, di ba sa bagong kasal, minsan may ganong mahaba, di ba? Ang Diyos, pinuno niya ang buong templo noon, nakaupo siya sa trono. So, ini-imagine po ninyo, mag-visualize po kayo. Tapos, ang nangyari ngayon, may seraphim sa kanyang taas. Yung angel na 6 ang pakpak, hindi isa, marami ang sabi dito. Ano yung ginagawa ng angel? Pinapalibutan siya. So, ang alam natin sa angel, dalawang pakpak, di ba? Yun ang usual na image na alam natin. Pero dito, ang seraphim ay may 6 na pakpak. Okay? At yung 6 na pakpak na yon, ang 4, ang 2 pang cover sa muka, ang 2 pang cover sa paa, 2 lang ang ginagamit na pamlipad. Dito pa lang mag-reflection na kagad tayo. Yung seraphim, yung mga seraphim, 2 lang na pakpak ang ginagamit niya para siya ay makalipad. Ang 4, pagsamba sa Diyos. Tayo, mas marami ba ang ibinibigay natin sa Diyos? O mas marami yung panghanap buhay natin? So, and then, dun po at nakita ni Isaiah kung gaano kabanal ang Diyos. And then, nung nakita niya kung gaano kabanal at kamakapangyarihan ng Diyos, nakita niya ang sarili niya. At ang sabi niya doon, kawawa naman ako. Nagkaroon siya ng realization, ganito ang Diyos, ganito ako. Kawawa naman ako. Sabi niya nga, mamamatay na ako, nakita ko ang Diyos. Kawawa naman ako. Kawawa naman ang buong lahi ko. Ganito kami kasama. Ganun ang reflection niya. At pagkatapos noon, nung realization ni Isaiah noon, isang seraphim ang kumuha ng nagbabaga, gumamit ng tong, at idinampi sa dila, sa bibig ni Isaiah. At ang sabi nung seraphim, pinapatawad ka na sa mga kasalanan mo. Tapos, pagkatapos patawarin si Isaiah, ang sabi ng Diyos, narinig niya, sino ang isisend ko? Sino ang isisend ko? At alam nyo, ang sagot ni Isaiah, Here I am, Lord. Send me. Narito ako, Panginoon. Ako ang isend out mo. So, ang pinaka-main idea po sa passage natin, Isaiah had a vision of the indescribable magnificence of God. It was a powerful encounter with the Holy God. And he was never the same after that. Ang tanong po sa atin, what if we, as believers, encounter God in the same way day after day? What do you think will come out of it? Ano kaya magiging resulta? Kung araw-araw, mararanasan natin ang naranasan ni Prophet Isaiah. Paano kung sa buhay natin bilang mga tagasunod ni Kristo, nakakatagpo natin ang Diyos ng ganito, araw-araw? So tingnan po natin ang matututunan natin sa tagpong ito kay Prophet Isaiah. Una, when we truly encounter God, there will be reverence for His holiness.
Pag na-encounter natin ang Diyos, may reverence for His holiness. By the way, kaninang umaga, may reflection ako during nag-worship na kumakanta po, no? At even kanina hanggang ngayon. Ang reflection ko, ang puso natin kailangan ng mas mahabang paghahanda. Sabi mo sa katabi mo, ang puso natin kailangan ng mas mahabang paghahanda. Gina. Sabihin niyo po. Sino dito ang nag-exercise? Huwag na kayo magtaas. Isipin niyo na lang. Kayo ba yung nag-exercise? Merong mahabang exercise, di ba? Sabi nila, 3 times a week, dapat nag-exercise ka, 30 minutes, masama habang ganyan. Or binibilang kung gaano kadaming steps ng ginawa mo, di ba? Ganyan. May mga time na maikli lang kasi nagmamadali tayo. Meron po akong ginagawa na exercise na natutunan ko po sa online. Yun lang po yung ginagawa ko kasi meron po akong problem sa knee. So hindi ako pwedeng mag-jogging. So stretching lang talaga at saka yung mga bouncing, ganyan lang siya. So may mahabang paraan yan, pero may maikling paraan. So pag nagmamadali, yung 5-minute na workout lang ang nagagawa ko. Pero kulang yun, di ba? Kulang yun. Hindi yun sapat. Di ba? Hindi sapat yun. Ano lang, marireset lang, magpa-function, magpo-flow lang, dugo mo, yung oxygen dyan, for 5 minutes, ganun lang. Kaso kulang yun. Di ba? So, mas mahaba ang paghahanda dapat para maging malusog tayo. Di ba? Sa pagluluto, sige, taas kamay ng mga nagluluto. Okay, thank you po. Yan. Alam natin pag nagmamarinate, mas mahabang binabad, mas masarap, mas malambot yung meat, di ba? Pag minamadali mo, hindi pa sumuot yung flavor, di ba? Tapos, pag niluto mo, kahit lagyan mo pa ng breading na masarap yan, yung loob, hindi masarap, di ba? Nakakain naman, pero kailangang mas ibabad siya ng mas mahabang panahon para ihanda natin para mas masarap yung pagkain. Same is true sa ating mga puso, mga kapatid. Okay? Kung tayo, sa buong isang linggo, nagtatrabaho tayo, pero wala tayong connection sa Panginoon, tapos pag darating ng Sunday, darating ka dito, aasahan mo, nalalago ka sa pamamagitan ng pakikinig ng mensahe. Kulang yun. Kulang siya. Ang puso, kailangan mas mahabang paghahanda. Huwag nating i-expect na magiging okay tayo. Kaya napakaganda, napakasarap po sa church natin na may mga fellowships tayo, may prayer meeting. Di ba? It helps us to connect to God. May mga D-group meetings po tayo. Okay? Taas dito ang kamay ng nagdi-D-group. Sige, amen na lang. We encourage you na mag-attend kayo ng mga D-groups nyo. Kahit sa anong paraan. Kami kasi online, once a month lang, na sinisikap namin mag-meet together. Pero yung online na yon, binago namin ang mindset namin. Kailangan all-in kami lahat. Kailangan nakatutok kami. Tapos gumagawa kami ng 4-column study. Matatapos na po namin yung sa follow me ng mga lessons. Gagraduate po kami to the next level. Okay? Kasali ba kayo? Di ba? Kasi natutulungan po tayo na makakonect sa Panginoon para tayong binababad. Diba? Babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad. Kanta po yun. Diba? Dami natin. Kaninang mga songs natin, ang ganda talaga no? Presence ni Lord kailangan natin. Lord, all we need is you. Diba? Ang problema po nito, kinakanta mo lang ngayon yan, tapos iniisip mo, okay na ako, Lord.
mararamdaman na kita, Lord. Kung hindi ka handa, kung hindi ka babad sa buong isang linggo, aasahan mong makawi-witness mo si Lord. Di ba? So, si Isaiah, prophet siya. Do you think nakita niya lang si Lord ng ganun-ganon? Kakausap niya lagi si Lord eh. May mensahe sa kanya. Yun ang prophet eh. Tapos sasabihin niya sa mga tao. Do you think nakita niya lang ng basta-basta si Lord ng ganito? Nang wala siyang practice, wala siyang paghahanda, hindi siya babad sa presensya ng Panginoon. Dito pa lang po, meron na tayong realization. Kung gusto nating maranasan si Lord sa buhay natin, magbabad po tayo sa presensya niya. Okay? Reverence for His holiness. When we truly encounter God, there will be reverence for His holiness. Anong meaning ng reverence? Revere means to respect, igalang. To stand in awe, mamangha. And to highly admire, hahanga. Pag nakita natin ang Diyos, hahanga tayo. Okay? Igagalang natin siya. Mamamangha tayo sa presensya niya. Yun po yung katotohanan niyan. Ngayon, pagka hindi po tayo ready, hindi talaga ka mamamangha. That is why, minsan, or marami sa atin, o siguro, magpapakaba ito, konti sa atin, babad sa presensya ng Panginoon. Pero nakikita po ni Lord eh. Pangalawa, nakikita po kayo ng worship leader. Nagre-respond ba kayo sa leadership nila pag nag-worship tayo? O nabibigatan sa inyo yung worship leaders? Di ba? Pag humingi siya ng amen, nag-amen ba kayo? Amen? Di ba? Di ba? Di ba? Kailangan, connected sa Panginoon. Pagbabad kayo, ang amen nyo malakas. Okay? Pag sinabi ng worship leader na taas natin ang kamay natin, sadyain mong itaas. Kahit hindi mo na-feel. Okay? Sadyain po natin. Ang worship po, wala na po dito sa outline. Ang worship, create tayo ni Lord ng dalawa ang ginagamit po natin doon. Una, intellect. Pangalawa is emotions. Okay? Nagiging emotional masyado or in-emotional lang ang worship natin o pagsamba natin kapag hindi mo kilala si Lord. Kaya ginagamitan natin ang intellect. Sino ba si Lord sa akin? Mag-express ako. Pag hindi mo kilala si Lord, hindi mag-express. Kaya, reflection sa inyo to. Kaya ba ang iba sa inyo hindi masyadong nag-express ng inyong pagsamba sa Diyos kasi hindi mo masyadong kilala si Lord? Personal reflection po yan. Kung gusto natin ma-meet si Lord, ihanda po natin ang sarili natin. Mas mahaba ang paghahanda ng puso. Kapag nakakatagpo natin ang kabanalan ng Diyos, araw-araw, igagalang natin siya, mamamangha tayo sa Kanya, at hahanga tayo sa Kanya araw-araw. Magiging grateful tayo. Ako po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. No? Kasi very comfortable na ang ating worship, ang tawag dito, sanctuary. Okay? Yung worship, building po, church building po natin, very comfortable na. Di ba? Hindi na kayo nai-istorbo pagka nag-worship tayo. Tama? Kasi nakafocus na kayo talaga. Kasi hindi na kayo naiinitan. Di ba? No? So, pag hindi kayo handa, hindi kayo magkapasalamat doon eh. Pag hindi kayo babad kay Lord, hindi kayo magiging thankful doon sa maliliit na bagay. Lahat, kahit anong nakikita ninyo, parang pangit. Pero pagka babad kayo sa Panginoon, magpapasalamat kayo lagi. Makikita nyo lagi, magiging totoo sa atin na God is everywhere. Kahit saan nandun si Lord, magiging totoo sa atin yan. At magpapasalamat tayo lagi sa Kanya. Ang laging bukas na bibig natin, purihin ang Panginoon. Nako, glory to God, di ba? Hallelujah, amen, praise the Lord.
Yan ang mamumutawi sa atin. Kasi may reverence tayo sa Panginoon. Kasi nakita natin ang holiness ng Diyos. Yung mga seraphim, ano to ang tawag sa kanila ay superhuman creature. Kahit, di ba, perfect sila, almost, di ba? Ang ibig sabihin po ng seraphim ay flames. Okay? Flames po yan. Pero, tingnan nyo, kung gaano sila ka-super, no? Yet, they covered their faces in awe of God. Di ba? Bakit? Bakit sila ganon? The answer lies in God's holiness. Verse 3, and they, the seraphim, were called to one another, Holy, holy, holy is the Lord Almighty. The whole earth is full of His glory. God is holy. He is absolutely pure and totally beyond comparison to us. No? Usually, kapag nag-iisip, kunyari mga preacher, o siguro kayo din, ng reflection tungkol kay Lord, pag may i-describe tayo, pupunta tayo sa human, di ba? Kunyari, pag pag-uusapan ng pagmamahal ng Diyos, pupunta ako, ay, alam nyo kung gaano ko kamahal si Lee, yung anak ko. Mahal na mahal ko siya. Bibigay ko ang lahat para lang lumaki siya ng mabuti at may takot sa Panginoon. Pero kulang. Hindi pa rin natin maiko-compare ang pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal na kaya nating ibigay. Di ba? He is holy, holy, holy. Pag tatlo, superlative, pero intensified superlative na yun eh. Di ba? Pinakamataas na. Tatlo di ba? Iba yun. Ganun kataas ang level ng holiness ng Panginoon. God is most holy. There is none like Him. So kung there is none like Him, paano tayo nagre-respond sa Kanya? If there is none like Him. Kung siya ay holy, holy, holy. This is why even seraphims, who are themselves heavenly creatures, could not directly look at the holiness of God. They had to cover their faces. 6 po yung paa, di ba? Ay yung pakpak, 2 nakatakip sa mata, sa mukha, 2 nakatakip sa paa, and then 2 ang pinanglilipad nila. Nabanggit ko na kanina, no? Sana ganyan din tayo. Mas marami talagang ibinibigay sa Lord. So lahat ng tunay na nakakaranas sa presensya ng Diyos ay mag-aalay ng buhay niya sa Diyos. Ang lahat ng nakakaranas ng kabanalan ng Diyos, sumasamba sa Kanya. Ginagalang siya. Hahanga sa Kanya at mamamangha sa Kanyang kabanalan. This reverence should be shown in our behaviors before Him. Out of reverence, one cannot help but declare or speak of His holiness, goodness, and greatness. This is why the following words are common when we sense the presence of God. Praise the Lord, di ba? Ngayon, parang pag nagtanungan, kamusta ka na? Kamusta ka na? Eto, parang yung unang word, no? Eto, dapat ang mga Kristiyano, ang unang word, purihin ng Panginoon, mabuti. Ibalik po natin yan. Noon nga yung mga panahon ng mananampalataya noon dito sa church na to, kumain ka na ba? Ay, naku, purihin si Lord. Di ba? Gutom na, pero magpupuri pa muna kay Lord, di ba? Sana ganyan tayo ulit, no? Kasi talagang ino-honor talaga natin si Lord. Di ba? Si Lord ang inuuna sa lahat. Okay? So, ang tanong po, kamusta na ang puso natin sa harap ng Diyos? Kamusta na po ang buhay natin sa Diyos? I hope and pray na ang bawat isa po sa atin ay nakakaranas talaga ng presensya ng Diyos sa buhay natin. So, yan. Una po ay reverence. Reverence for His holiness. Pangalawang punto, there will be recognition of our sinfulness. Kapag ka namimit natin
ang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos, magkakaroon tayo ng recognition sa ating mga kasalanan. Nare-recognize natin ito. Kagaya nung nangyari po kay Isaiah. Sabi po dyan sa verse 5, "Woe to me, I cried. I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips. And my eyes have seen the King, the Lord Almighty." Sa Tagalog, sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Tingnan niyo po, no? Sa sobrang kapangyarihan at kabanalan na nakita ni Isaiah, inisip niya na ikakamatay niya na yun. Di ba? Sabihin, ganun niya kakita na ganun kataas ang Diyos, ganito ko ka-worst. Kawawa ako. Ganun ang realization ng mga totoong nakakadama ng presensya ng Diyos. I am going to die because I, a sinful man, saw the holy God. Nung nakita po ni Isaiah ang Diyos, nakita niya rin ang sarili niya. Parang nagkaroon ng reflection sa sarili niya. Parang pag nakita mo kaliwanagan, kitang-kita mo yung mga karumihan. Ganun ang na-witness ni Isaiah. Having been exposed to the holiness of God, Isaiah became conscious of his sin. Ganyan din ang nangyari po kay Peter sa Luke 5:8. Nung first time na na-meet ni Pedro ang Panginoong Jesus, during the time, di ba, mangingisda si Peter, tsaka yung Peter, James, and John. Okay? Tapos, magdamag silang nangingisda, walang isda sila nahuli. So, tapos na, madaling araw na, dumating si Jesus, hindi nila kilala, nakisakay sa bangka. At ang sabi ni Jesus, punta ulit tayo dun. At dun nyo i-itcha yung lambat ninyo. Sino bang taon to? Hindi nila kilala si Jesus eh. Pero alam niyo yung sinabi ni Peter? Sabi niya, magdamag na kaming ng isda eh. Alam namin walang isda doon. Pero sige, guro, dahil sinabi mo, pumunta sila doon. Doon nila initsa yung lambat nila. Ang sabi ng Biblia, halos mawasak yung lambat nila sa sobrang dami na nahuli nilang isda. And then, anong response ni Peter? Luke 5:8, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Pareho. Nung nakilala niya si Kristo sa buhay niya, nakita niya kung gaano siya ka-sinful. Ganon din sa Isaiah. Nung na-witness niya ang kabanalan ng Diyos, nakita niya kung gaano siya ka-sinful. Ang tanong sa atin, nakikita ba natin kung gaano tayo ka-sinful? I hope and pray na makita talaga natin ang kabanalan ng Diyos para ma-realize natin kung gaano tayo ka-sinful. Para mawala yung pride and ego natin. Para hindi tayo nagmamalaki. Gusto ni Lord na humble tayo. Gusto ni Lord na talagang lumalapit tayo sa Kanya at inaawit talaga yung all I need is you. By heart. At magre-respond ka buong buhay mo, buong katauhan mo nagre-respond pag inawit ulit natin yan. Imaginein mo, joyful yan kaninang kantang yan. Umiiyak talaga ako sa Panginoon eh. I hope ganun din kayo. Sana po ma-realize natin as a church. Naalala ko po noon, ganyan naman talaga ang church, no? Ganyan naman po ang CTTP, no? So, sa matinding presensya ng Diyos, mapapaluhod ka, mapapatira pa ka. Ito ay pagluhod at pagpapatira pa na paggalang at pagpapakumbaba sa Diyos. Hindi yan yung
ano lang, gaya-gaya lang or wala sa puso, no? Kaya po hindi nakakapagtaka na may mga tao talaga na napapaluhod sa presensya ng Panginoon. Kasi nakita nila, na-witness nila ang kabanalan ng Panginoon. In fact, matagal na wala na ito sa church. At malamang-lamang, hindi na natin ito napapractice sa personal nating buhay. Kaya naman, pababaw na ng pababaw ang nararanasan natin sa presensya ng Panginoon. Nagbago ba si Lord? Sabi ng Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kung hindi siya nagbago, tayo ang nagbago. Bakit noon, grabe sila mag-worship? Sina Ate Donna, sina Yayang noon, sina Ate Bing, Pastora Bing. Diba? Hindi naman ganito kaganda ang church noon. Diba? Hindi ganyan ang lightings. Wala tayong tech noon. Ang ginagamit nila noon, Manila paper. Sinasaulo nila yung mga kanta. Pero grabe sila kumanta, grabe sila mag-worship, grabe sila lumundag. Napapalundag talaga sila dahil sa Panginoon. Kantahin natin. Napapasigaw ng dahil sa iyo. Napapalundag ng dahil sa iyo. Napapasayaw ng dahil sa iyo. I hope and pray na together tayo na lumulundag sa Panginoon kasi na-witness natin ang presensya ng Panginoon. Nawi-witness natin. Prepared ang puso natin. Pagdating dito, nag-uumapaw na lang. Hindi na pang 30 minutes ng praise and worship singing. Makapangyarihan ng Panginoon. Pero may part talaga tayo doon. Hahanapin natin si Lord araw-araw. Nararanasan po noon yan sa youth camp, PGL. Nararanasan yan. Meron tinatawag na sacred moments. Nako, yung mga hindi pa po nag-PGL dyan, even sa communion pwedeng maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Pwede po yan. Sa youth camp noon, kung makakalimutan yung mga youth camp na yan tuwing youth camp, di ba? Mainit na mainit sa pananampalataya yung mga kabataan. Kasi nga, nawi-witness na si Lord, na nararanasan nila yung pagmamahal ni Lord, yung kabanalan ng Panginoon. Pero dahil mga kabataan, after ilang months, mawawala. Pero si Lord ang gumagawa ng mga revivals from time to time para gisingin tayo ng Panginoon, para ibalik tayo sa Kanyang presence, no? Sabi po sa Psalm 95:6, "Come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord, our Maker." I desire na sa bawat linggo ng ating pagsamba ay makaranas tayo ng ganyang pagsamba, napapaluhod, napapalundag, napapasigaw sa presensya po ng Diyos. Ang isang taong tunay na nararanasan ng presensya ng Diyos, mararanasan niya ang pagsisiyasat sa sarili, pagpapakumbaba at pagsisisi. Just like yung response ni Isaiah. Ang tanong, kailan ka nasiyasat ng Panginoon? Kailan tayo nasiyasat ng Panginoon? Kailan tayo nagpakumbaba at nagsisi ng ating mga kasalanan sa Panginoon? Yun ang effect kasi. Pag malapit tayo kay Lord, yan ang mga response ng mga tao. Sa 5th Sunday announcement, bigla tayo nag-announcement, no? Sa 5th Sunday, magkakaroon po tayo ng evangelistic service. Isang evangelistic event, nakausap ko pa kahapon, no? Talaga namang paghandaan po natin yan. Kailangan magdala po tayo ng mga invited natin, okay? Baka po may mga kasama pa kayo sa bahay, kahit kasambahay, mga kapatiran, kapitbahay na, alam niyo na, makipagbati na kayo sa kapitbahay ninyo para madala nyo sila dito. Okay? Kasi marami pang So, idalangin po natin na makakilala sila sa Panginoon. Ma-witness nila ang kabanalan ng Diyos. Yun lang ang tanging paraan. Diba?
Marami tayong pwedeng gawin. Pero si Lord, ang presence ni Lord talaga nagbabago ng buhay. Sa verses 6 and 7, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin, idinampin niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Hindi nga siya nag-confess eh. Ang kinonfess, hindi siya humingi ng tawad, di ba? Sinabi niya lang, I am a man of unclean lips. Kawawa ako. Pero sa Diyos, nakita ang puso niya na humihingi na kagad ng tawad. Kaya dito, ang simbolo, dinampi yung baga sa kanyang dila. Yun naman yung pagpapatawad ng Diyos sa kanya. Pero, ang ganda po, no? May sumunod po na nangyari doon. So, God cleansed Isaiah. He forgave him for his sins. He was made worthy to stand before a holy God. So, ang bunga ng presensya ng Diyos ay nagkakaroon ng mapagpakumbabang puso. So, hindi talaga nakatingin si Lord sa panglabas. Sa puso talaga. Di ba? Hindi nga siya, hindi nga nag-confess eh. Di ba? Hindi nga siya humingi, Lord, patawarin mo ako, wala kang ganun si Isaiah eh. So, hindi rin pala sa sinasabi natin. Sa puso talaga eh. Di ba? Pwede tayong kumanta ng worship song, pero wala sa puso. Di ba? Pwede mangyari yun, no? So, pwede tayong gumawa ng kahit anong ministry natin, pero wala sa puso. Si Lord nakatingin sa puso. No? So, lahat ng tunay na nakakaranas ng presensya ng Diyos ay bumababa sa kanyang kataasan. Nawawala yung pride and ego at lumalabas sa kanyang kadiliman. Kasi nga, sa presence ni Lord, walang anino. Di ba? Kasi, nakasaliwanag. Pero nakikita mo yung sarili mo kung gaano kakadilim. Kaya naman, sumisikat sa Kanya ang liwanag ni Kristo kapag ka ikaw ay nasa liwanag. Okay? At pinapatawad sa kasalanan. So, lagi ko pong naikikwento po ito, no, regarding sa story po ni Nanay, na kaya po sila nakarating ng Maynila, galing sila ng Bicol. Kasi during worship service, evangelistic service, ay talagang napuspos si Nanay at kinausap talaga siya ng Panginoon. Rinig niya na ang sabi niya, pumunta kayo ng Maynila. May pagagawa ako sa inyo doon. So, sumunod po sila sa Panginoon. Kasi na-witness niya si Lord eh. So, nag-obey sila. Tapos, ang ginawa po nila Nanay, wala silang tahanan dito, wala silang hanap buhay dito, naghanap buhay sila. Si Tatay, dahil karpentero siya sa Bicol pa lang, dala niya yung mga tools niya sa umaga. Tapos maghahanap na siya ng kukumpunihin, magpapagawa sa kanya. Ganun ang trabaho ni Tatay. Si Nanay naman, dahil ang kanyang talent naman, ang skills niya ay nagtatahi at nagbuburda. So magbuburda si Nanay ng mga punda, sa umaga, sa hapon ilalako. Naging ganon ang pattern ng buhay nila para mabuhay ang Gibara family. Pero alam niyo po, dumating ang panahon, nakalimutan na ni Nanay na may pinapagawa sa kanya ang Panginoon. Even yung pagtitipon, paglinggo ng pamilya, nakakaligtaan na, nakakalagpas na kasi kailangan maghanap buhay. Alam niyo kung ano nangyari kay Nanay? Nagkasakit siya. Hindi maintindihan kung anong sakit niya. Suka, labas, kung saan. Tapos, nangihina, bedridden na. Alam niyo kung anong ginawa ni Tatay? Tinawag ng mga anak. Kasi wala pa ako noon sa Baklaran pa nangyaring yon. Tinawag yung mga anak. Sabi ni Tatay, ipanalangin niyo yung nanay ninyo na wag muna siyang kunin ni Lord. Pagkatapos, nag-pray nga sila, humahagulgul yung mga kapatid ko noon. Tapos, nagsalita ulit ang Diyos, narinig ulit ni Nanay. Ito kwento niya na lang ito pagkatapos na.
Ang sabi daw sa kanya, mag-preach ka mamayang hapon. Nakikipaglaban pa si nanay ko. Hindi ako marunong mag-Tagalog. Kasi Bicol English. Si nanay, nag-preach ng English. Sa bahay lang namin, walang inimbitahan, alam mo, mga squatter area. Yung magsalita ka dito, narinig ng paligid. Ganun lang po ang ginawa. Nakaupo siguro si nanay. Nag-preach siya ng English. Nakapaligid, nakarinig. Hindi na nila alam kung anong naging bunga ng preaching na yon. Pero pagkatapos po nun, gumaling na si nanay. Umabot pa siya ng 80. Ano po ang gusto kong i-point out doon? Makikinig lang kay Lord. Mag-o-obey lang. Kasi ang bunga ng nakatagpo at nakaugnay ang Panginoon, naranasan ng kabanalan ng Diyos, nag-o-obey. Yan po ang pinakahuling point. When we truly encounter God, there will be, una, reverence for His holiness. Pangalawa, recognition of our sins. And pangatlo, readiness for obedience. Sa verse 8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? And I said, here am I, send me. Sa Tagalog po, mas maganda. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Isaiah, out of his joy in God's forgiveness, out of his gratefulness for God's goodness, obeyed God willingly. He volunteered himself for God's work. Diyan po tayo mahina sa pag-volunteer. Nakilala na natin si Lord. Pag may hiniling ang leader, pag may hiniling ang pastor, sa ating lahat, wala nagpo-volunteer. Meron man mabibilang lang sa kamay. Kailangang pilitin, kailangang panghilain. Hindi ko alam kung SBC lang ba yan, o Pinoy ba yan, o buong mundo yan, ganyan. Kailangan natin i-practice ang pag-volunteer natin. Simulan natin sa pagsagot ng amen. Yun. Tapos, say yes lang, yes lang. Sino bang may gusto maging pastor? Di ba? Hindi ko naman pangarap maging pastor. Nagkakalabitan yung mga kasama dyan. Di ba? Mag-say yes lang kayo. Hindi lahat tinawag na pagpapastor. Yung iba teacher, yung iba apostle. Di ba? Yung iba evangelist. Yung iba tagaluto sa kitchen. Ano pa? Yung iba ushers. Maraming ibang pagkakatawag sa ating lahat. Pero ang hiling ng Panginoon, ang desire ng Panginoon, just say yes. Alam niyo po, sabi sa Luke 7:47, he who is forgiven much, loves much. Pag na-realize natin kung gaano tayo kamakasalanan o tumingi tayo ng tawad sa Panginoon at nakita natin kung gaano ang ginawa sa atin ng Panginoon, mamahalin mo siya ng matindi. Kaya dapat talaga ma-realize nating lahat na gaano tayo kasama Di ba? Baka kasi yan ang kulang. Baka hindi talaga natin nare-realize yung ginawa. Kung gaano tayo kasama, alam niyo kung gaano katindi yun? Kailangan pang mamatay ng Panginoong Yesus sa ating lahat. Di ba ganun tayo kasama? Di ba? So kung ganun tayo minahal ng Diyos, dapat ganun din tayo mag-respond sa Kanya. Okay? Yung story po ng Luke 7:47 na yan, yung he who is forgiven much, loves much. Ito po yung babae na nagbuhos ng pabango sa paanan ng Panginoon. Imagine that, no? Bakit ginawa yun? To worship God, to worship Christ. Kasi alam na kung gaano siya kasama.
Imagine mo, umiiyak siyang lumapit sa paanan ng Panginoong Jesus na maraming tao, gumagapang, iniyakan niya yung paan ng Panginoong Jesus. At yun, di parang nahugasan yung paan ng Panginoong Jesus. Alam niyo kung anong pinangpahid niya sa luha niya, yung sarili niyang buhok. Pagkatapos ng pahira ng buhok niya, yung luha niya, saka na ibinuhos yung daladala niyang pabango na 1 year wage ang halaga nun. Yun ang pagsamba niya sa Panginoon kasi na-realize na kung gaano siya makasalanan at kung gaano siya kamahal ng Diyos. If there is no deep realization of our sinfulness, there will be no deep love for God. And without deep love, obedience will also be a problem. Hindi natin talaga susundin ng Panginoon kung hindi natin siya mahal. John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Alam niyo po, ang love language ng Panginoon, alam niyo, di ba, tayo may mga love languages tayo, no? Ang Panginoon may love language din. Alam niyo kung ano yon? Ang dinidesire niya, obedience. Obedience. Yan ang love language ng Panginoon. Pag sinusunod natin siya, ramdam ng Panginoon na mahal natin siya. Remember, love language means how a person feels love. Nadarama ng Diyos na mahal natin siya kung sinusunod natin siya. Isaiah was ready to obey God after a powerful encounter with Him. So dapat ganun din tayo. Conclusion na po. In Isaiah's powerful encounter with the Holy God, there was, number 1, reverence of His holiness, recognition of Isaiah's sinfulness, and readiness for obedience. And as a result, Isaiah was powerfully used by God as a prophet after such encounter. Ginamit siya ng Panginoon na maging propeta pa ng bayan ng Panginoon. At pag titingnan ninyo, pag may isip kayong prophet, sino una niyong may isip? Diba? Isa doon si Isaiah. Naging great prophet siya. At meron siyang prophecy regarding sa pagdating ng Panginoong Jesus. Imagine kung anong mangyayari sa atin kung ma-realize natin na bilang New Testament believers, hindi lang paminsan-minsan natin pwedeng maranasan ng Diyos, kagaya ng sa Old Testament. Pwede palang maranasan natin araw-araw ang Panginoon. Ito po yung verse. 1 Corinthians 6:19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Hindi pa minsan-minsan. In fact, tumira, nanahan sa atin. Nung tinanggap natin ng Panginoong Hesus sa puso natin, nanahan ang Banal na Espiritu sa atin. Naging templo tayo ng Panginoon. Hindi lang paminsan-minsan. He is with us every single minute of our life. Hindi lang yon, the church, the body of Christ, tayo rin ay templo ng Diyos. 1 Corinthians 3:16, do you not know that you yourselves are God's temple? Plural na. You yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in your midst. If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred and you together are the temple. Individually, nananahan sa atin ng Panginoon. Corporately as a church, nananahan sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo na lang ang may problema. Kung hindi natin madama, maramdaman, ma-experience ang presence ni Lord sa buhay natin. As Christ Church, whether we are gathered in one place for worship or fellowship or scattered when we go on with our individual lives, we are God's temple. We carry with us the presence of God, the Most Holy. Nasa sa atin po ang Panginoon. Kailangan lang
hinahanda natin ang puso natin para maranasan natin ang Panginoon. Every day, then, our life must be lived in reverence for God, in humility before Him, knowing our sinfulness, and in constant readiness to say, "Yes, Lord." Ang love language ng Panginoon ay obedience. Dapat tatanungin natin ang Panginoon, Lord, kailangan mo ba ako sa pag-abot sa kaibigan ko, sa kapitbahay ko? Ang sagot dyan, "Here I am, Lord, send me." Lord, kailangan ba ako na tumulong sa kapatid o sa kapwa ko? Sagot dyan, "Here I am, send me." Gusto ba ni Lord na tulungan natin yung mga nahihirapan? Ang sagot dyan, "Here I am, Lord, send me." Gusto ba ni Lord na umabot tayo sa mga nangangailangan at hindi pa nakakilala sa Panginoon kahit na ayaw natin, kahit na hindi natin sila kasundo, kahit na enemies ang turingan? Ang sagot dyan, "Here I am, send me." So ito pong 3 R na mga salitang ito po yung dapat na meron tayo sa ating puso. Reverent, repentant, and responsive. Sabihin nga natin, ready, go. Ito dapat tayo bilang mga disciples, kung saan nananahan po sa atin ang banal na Diyos. Pwede po bang tumayo tayong lahat? In reverence of God. Kanina, binanggit ni Eliza na imagine daw natin na narito si Lord. Ang presence ni Lord ay narito. Pero ang totoo niyan, whether nararamdaman mo si Lord o hindi, God is here with us. Kaya hindi dapat tayo nag-i-imagine lang. Kiniklaim natin, 2 or 3 gathered in His name, nandun si Lord. At pag naroon si Lord, dapat nararanasan natin siya. Hindi pwedeng hindi. Pero kailangan handa ang puso natin. At ang puso natin, hindi pwedeng mabilis ihanda. Kagaya ng pagmamarinate, kagaya ng pag-exercise, hindi pwedeng maikling panahon lang. Kailangan babad tayo sa Panginoon. Ano yung ibig sabihin ng babad sa Panginoon? Gaano kahaba ang ginagawa nating pagbabasa ng Biblia? Gaano binibigyan ba natin ng halaga yung pag-aaral natin ito? Gaano tayo kadalas manalangin? Gaano tayo kadalas nananalangin sa mga kaluluwang hindi pa nakakilala sa Panginoon? Yun yung mga gusto ng Panginoon na ginagawa natin. Kung hindi natin ginagawa yan, hihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Pag humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, kailangan na-realize muna natin kung gaano kabanal ang Diyos. In order na talagang humingi tayo ng tawad kung gaano tayo kasama sa Panginoon. Maraming gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. Tayo lang ang hindi handa. Church, ang tagal na nating niraran ang discipleship. Tayo na lang ang inihintay. Discipleship na naman. Kailan ba tayo makakatawid dyan? Kailan ba magtatagumpay talaga tayo sa discipleship?
May pag-aaral po kami. 60 to 75% dapat ng buong church nasa ongoing disciple-making group. Pag hindi ka pa, gumagawa o nag-a-attend ng D-group mo, hindi ma-achieve yun. Kailangan po yun para mag-disciple tayo sa maraming tao. Mga kapatid, 47 years na, 48 na running ang church natin. Pero ito lang din tayo. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, humayo pa tayo, gawing disipulo ang mga tao. Gawin po natin ang kalooban ng Panginoon and i-express natin ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagsunod. Let us pray. Panginoon, Ikaw ang napaka-banal naming Diyos. Kayo po, Panginoon, ang pinakamataas, ang pinaka-makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Walang katulad mo sa buong mundo, sa langit at lupa. Walang katulad ninyo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, dahil ganun mo kami kamahal na kami, Lord, ay iniligtas mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Lord, dalangin namin, Lord, na talagang ma-realize namin kung gaano ka makapangyarihan ka at kung gaano ka kabanal, Panginoon. In order na makita namin, Lord, kung gaano kami karumi at gaano kami, Lord, kamakasalanan, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkakasala sa inyo, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na ang kapatawaran na ito, Panginoon, ay mag-cause sa amin na lalo ka naming mahalin at sundin ka namin ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga passiveness namin, sa hindi namin pag-respond, Panginoon, sa mga maliliit at malalaking mga bagay, Lord, na pagtawag mo, Panginoon, sa amin. Lord, napakarami mong pinagagawa, Lord, sa amin. Kami lang, Panginoon, dapat mag-respond, Panginoon. And right now, Father God, dayaan mo na ang iyong mga salita, Panginoon, ang siya magtulak, Panginoon, sa amin para mahalin ka at para sundin ang iyong layunin, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Diyos. Dalangin namin na ang holiness na preaching na ito at buong series, Panginoon, ay magpatatag, magpanalim ng aming pananampalataya, Panginoon, sa inyo. At mag-grow kami, Panginoon, to the point na hindi na namin iniisip, Lord, yung aming sariling kapakanan, kundi, Lord, ang iniisip na namin ay sundin ang iyong layunin na kami, Lord, sumunod at tuparin ang Great Commission, Panginoon. Lord, kami ay yung church, Panginoon. Ito ang aming role sa mundong ito, mag-disciple, Panginoon. Lord, alam namin na hinahanda mo kami. Maraming mga opportunities for us to learn, Panginoon. Pero kami lang, Panginoon, ang hindi nagre-respond, Panginoon. Lord, palambutin mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami, Panginoon. Hayaan mo na mag-respond kami. Mag-express kami, Lord. Physically, emotionally, sa aming pagsamba, sa aming mga ministries, Lord, at sa aming paghahayo, Panginoon, mag-respond kami, Panginoon, bilang pasasalamat, bilang pagsamba namin, Panginoon, sa inyo. Dahil ikaw, kayo po, Panginoon, ang aming banal na Diyos. Maraming salamat po, Lord, sa aming panghiwa-hiwalay, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang pagmamahal mo, ang siyang maranasan namin, aming Diyos Ama. Mamuhay kami under your grace, aming Panginoong Jesus. At samahan nyo kami, aming banal na Espiritu, sa aming paghayo, Panginoon. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, tinataas ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. God bless everyone. Pwede po na po tayo magkamayan, magbatian po tayo bilang church. God bless everyone.